topic. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Ay, isa pa, mga kababayan, isang usapin ng pamin. Di ba pamin naman talaga to? Mga kababayan, etong mahilig po sa chika, mahilig po sa mga sabi-sabi na tong si Congressman Leandro Libiste, mga kababayan, naku po, lakas magbintang. Siya naman pala ngayon ang nabidyohan. Huling-huli po ngayon mga ka-GPnatics at iniimbestigahan na raw po ang vote buying na kumakalat ngayon na ibinibintang pa na nagpapakalat daw ay si ES Recto. Ayon po dito kay Congressman Leandro Libiste, mga kababayan. Ay naku po! Ito po, tingnan natin yung balita hinggil sa bagay na yan. Ito kasi yan mga ka-GPnatics. Yan. Kitang-kita po sa video na ito si Congressman Leandro Libiste. Gusto mo sa election mo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na. Ako ay may foundation na nag-donate ng... Ako ay may... So yung foundation ninyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Gusto mo sa election mo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na. Ako ay may foundation na nag-donate. Willie Halos. Ako ay may So yung foundation ninyo yung gumastos sa kampanya ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Gusto mo sa election? Biruin nyo mga ka-GPnatics ha. Ayan, maliwanag naman talaga dito na si Congressman Leandro Libiste ay namimigay po mga kababayan ng pera. Ayan o, di ba? Pero itinatanggi po ito ni Congressman Leandro Libiste. Ito daw po ay mga kababayan, nangyari daw po nung Pasko. Pasko daw ito mga ka-GPnatics. At sarili daw po niya, galing daw sa bulsa ang kanyang ipinamimigay. Parang wala pa ako nakikitang kandidato na nanggaling talaga sa sarili niyang bulsa ang pinamimigay. Kaya nga ginamit mo pa ang foundation mo, no? Para lang mamigay ng mga school supplies. Dito mga kababayan, ayon po dito kay Patty Bao, sinasabi niya sa kanyang vlog, ay, naku, namimigay ng pera, hindi nanggagaling sa pera ng taong bayan. Pera yan ang solar mo eh. Diba? Yung pera mo doon sa solar mo, nautang mo yan sa Pilipinas. Na ikaw po ang kumuha ng kontrata pero hindi mo na ibigay. Diba? Salamat Raquel Santos sa pag-share po ng blessing. Si Baby Boy Libiste, matutulad kay Kikong Baliw yan si Libiste. Sila nga ang tandem eh. So ito nga po mga kababayan, paiimbestigahan daw itong si Congressman Libiste. Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang viral video na umano'y vote buying ni Batangas Congressman Leandro Libiste. Balita mula sa Comelec at ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve! Yes, Tony, kinumpirma ng Commission on Elections na nakarating na sa kanilang viral video sa social media na nag-uugnay umano kay Leandro Libiste sa vote buying. Sa kumakalat ng video, nakita si Libiste na nag-aabot ng pera sa mahabang pila habang nakatayo na umaring nangyari noong nakarang eleksyon sa Batangas. Ayon naman kay Comelec Chairman George Aaron Garcia, inaalam na kung kailan nangyaring insidente at kung may naganap na vote buying sa lugar noong nakarang eleksyon. Kabilang din sa mga sinusuri ng Comelec kung kandidato na si Libiste noong panahon na paumahagi umano niya ng pera sa mga tao. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, may parusang pagkakakulong at diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ang mapatutunayang sangkot sa vote buying. Sagot naman ni Libiste, nangyari umano ang pamimigay niya ng pera noong Pasko at galing ito sa kanyang sariling bulsa. Okay, so tingnan natin mga ka-GPnatics. Nangyari daw ito nung nakaraang Pasko. Pasko, di ba? So kung nakaraang Pasko, pwedeng hindi nga ito vote buying. 'Di ba? Pero kung ito ay nangyari nung Pasko bago mag 2025, halimbawa sabihin natin 2024 Pasko, mga kababayan. So pasok ito sa 'di ba? Sa vote buying. Pasok ito sa vote buying kasi sila po ay October pa lang 2024 nag-file na sila ng Certificate of Candidacy. 'Di ba? Pero kung 2025 ito nang nangyari ng December 2025, hindi nga ito vote buying. Pero syempre nakakapagtaka pa rin mga kababayan
'Di ba? Ang isang kongresista na magbibigay talaga ng pera, pagkalaki-laki. Wala pa ako nakita na politiko na namigay talaga ng pera na nanggaling sa kanilang bulsa. Most likely, mga kababayan, ang mga politiko na namimigay, galing yan sa mga ayuda, 'di ba? Galing sa DSWD. Wala talaga nang gagaling sa kanilang bulsa. Kahit yung mga Duterte na sinasabi nila galing sa kanilang bulsa, hindi rin sa kanilang bulsa. Oo. Wala nang kwenta ang Commission on Election, bakit si Marco Beta hindi kinasuhan? Ayan ang ano natin, 'di ba? Wala na talaga nangyayari dito sa Pilipinas eh. Ito sinasabi iimbestigahan. Pero may mangyayari ba dito? No? Kaya ngayon, mga kababayan, umiinit na rin ang awayan. Damay-damay na. Kahit si Loren Legarda, dahil nga po na pag-iinitan na ngayon ang kanyang anak, no? Ito rin si Loren, hindi ko rin gusto na parang kinukonsinti mo kasi gumawa po ng resolution ngayon, etong si Loren Legarda na kung saan po ay imbestigahan daw yung mga pahayag nitong si Congressman Libiste. Di ba sa Congress, kaya nga pinastricken out yung mga pinagsasabi dito sa plenaryo, sa privilege speech ni Libiste dahil yung kanyang aligasyon ay talagang aligasyon na maliwanag. Wala pong ebidensya, wala pong dokumento, di ba? Talagang haka-haka lang. Puro kwento-kwento lang. Sabi nga ni Congressman Ryan dapat kapag ganito, wag natin binibigyan ng pagkakataon. Dapat bago natin pinagsasalita, ginagamit ang privilege speech, dapat sigurado sa kanyang mga pahayag. Kaya nga po nagalit itong si, di ba? Nagalit yung mga kongresista laban sa kanya. Particular na itong si Leila de Lima. At muntik pa siyang upakan nitong si Richard Gomez. Dahil nga po sa kanyang mga binibintang, dahil sa kanyang mga pinagsasabi na wala naman pong basihan, puro baseless yung kanyang akusasyon. Tapos yung nanay biglang-bigla nasasabihin na kailangan maimbestigahan itong yung sinasabi. Kung totoo daw. Dapat mapatunayan daw. Mapatunayan. Dapat bago kayo naglabas ginamit ang privilege speech, dapat sigurado na kayo sa inyong mga tinuturan, sa inyong mga pinagbibintangan, kumpletos rekados na kayo. Oh. Pero nagwa-wonder ako sa issue ni Congressman Garjola about his affiliation sa construction company niya. Hindi ko kayang sagutin yan kasi hindi ko po yun nakikita pa di ba? Buti nga kung iimbestigahan yan, ang ingay. Hindi, ang gusto nilang imbestigahan dito, Ma'am Lubunagan, yung mga pinagsasabi lang ni Congressman Lian Libiste. Kasi dapat, kapag nag-imbestiga ka, diyan, gagamitin mo ang resources ng Senado, dapat meron ka ng katibayan. Bago pa magpa-imbestiga, bago pa magkaroon ng pagdinig sa Senado, dapat nakuha mo na yung mga detalye lahat at dapat hindi puro kwento-kwento lang. Dapat hawak mo yung ebidensya. Kasi yung dokumento ang magsasalita Di ba? Kaso dito, ang nangyayari parang nagkakapersonalan sila. Ang lakas magbintang nitong si Libiste. Nakikita natin na marami daw namimili ng boto. Marami daw po mga kababayan ay gumagamit ng pera. Ito. Yung mamimigay ka ng pera, palagay ko, isa rin yung pwede mo naman bigyan sila ng mga na lang. 'Di ba? Mga relief goods instead of pera. Bakit pera ang pinamimigay mo? Kaninong? May something din dito, mga kababayan. 'Di ba? Ito naman sabi ni Patty Bao sa sa kanyang content. Puntahan lang natin. Gusto ko rin yung idea niya dito na sinasabi. Solar Boy, pinapakalat ni Ralph Recto ang video na pinamimigay ko ang pera noong Pasko na galing sa sarili kong bulsa. Sarili daw niyang bulsa. Kapal naman ang mukha mo. Yung sarili mong bulsa, yung pera mo galing sa kontrata sa gobyerno.
Nagawa mo lang ibenta yung shares mo at makalikom ng bilyon-bilyon samantalang ang ordinaryong Pilipino, nandito kami, nagtitiis sa mahal na kuryente. Kita nyo na? Kung mga kababayan, di ba sabi niyo wala raw katotohanan yung ibinibintang sa kanya? Totoo naman, kinasuhan na siya ngayon ni Secretary Garin. Paano niya ngayon sasagutin yun? Tama, may point din dito si Patty Bao. Mga ka-GP Natik, saan ba nanggaling yung pera mo na bilyon-bilyon na yan? Kung sa'yo nanggaling yan, kung sa bulsa mo yan, hindi mo talaga totally pera yan. Pera ng taong bayan yan. Na dapat hindi na ihirapan yung taong bayan. Dapat hindi na ihirapan tayo na nagbabayad ng napakalaking kuryente ngayon kung natupad, nagawa niya. 'Di ba yung kanyang promise, yung kanyang responsibilidad. Sa kanya pinagkatiwala, sa kanya binigay eh. Ang problema kasi dito, nagkaroon po ito mga kababayan, 'di ba? Ng impluwensya ng nanay. Biruin mo, si Duterte binigay dito sa taong batang-bata, marami naman daw magagaling na humahawak po ng negosyo na ganyan. Bakit sa kanya binigay? Alam na. Dahil kay Loren Legarda sa impluwensya ng magulang. Salamat Ma'am Mary Jane Rivera sa pag-share ng blessing. Pwede naman Boss GP ninong ng mga botante. Sana nga makita dito mga kababayan na itong video na to ay nangyari nung New Year ng 2024 o Christmas ng 2024 para pasok sa banga. 'Di ba? Kasi 2025 halalan 'yan midterm election. October pa lang nag-file na sila ng Certificate of Candidacy. Ang sabi, kapag nag-file ka ng sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, kapag nag-file ka na ng Certificate of Candidacy, yun ay nangangahulugan na kandidato ka na. 'Di ba? So therefore, mga kababayan, pasok sa banga itong si Congressman Libiste. Kung sasabihin naman ng iba, hindi. Kasi kay Marcoleta, yan yung naging depensa niya. Na kapag ikaw ay nagpasa ng Certificate of Candidacy, it doesn't mean na kandidato ka na agad. Meron pang talagang certain period na kung saan sinasabi na regular ka ng kandidato. Na ikaw ay talagang legal na kandidato na. Okay, tingnan natin mga kababayan kasi halos malapit na yan. 'Di ba? Halos malapit na yan doon sa botohan sa 2025. Kung ganyan ang mangyari. Pero sana may mangyari dito at sana patulan na ng mga kongresista ito na pailan nyo na rin ng complaint sa ethics para madala. Hindi pwede na gagamitin niya lagi ang privilege speech para magbintang lang. Hindi pwedeng gagamitin niya ang privilege speech para sa kanyang sariling interes. Marami pong nadadamay na kongresista na matitino. 'Di ba? Kaya nga umalma etong si Laila de Lima na sinasabi niya, I'm not involved in any vote buying. Diba? Wala akong ginawang ganyan. Kahit na ako ay naging senador, kahit na ako naging kongresista, never ako na-involved sa ganyan. Hello sa iyo, Elvis Somera. Thank you. Okay? So ayan mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Magandang gabi at magkita-kita po tayo bukas. Thank you. Bye-bye.